Sumailalim na sa inquest proceedings ang ilang miyembro ng grupong kadamay na inaresto ng pulisya matapos sapilitang okupahan ng isang compound sa Quezon City. Iginiit ng grupo na 30 taon na silang residente sa lugar at bumabalik lang daw sila matapos ma-evict nung nakaraang taon. Makibalita tayo kay Lala Roque. Nanghuli ang mga pulis kahapon ng mga residente sa Apollo Street, Tandang-Sora, Quezon City. Pinosasa ng mga lalaki. Ang iba nagtakbuhan at pumasok sa isang compound. Pero pinasok ito ng mga pulis. Ay, saan naman kami pupunta? Wala naman pag kaming mapupunta. Wala kaming lubak. 30 years na kami dyan. Pinersa kami palabasin. Nagkubo-kubo po kami rito dahil wala kami pupuntahan po dahil i-demolish naman daw kami ng MNDA. Kaya bumalik po kami dyan sa aming tinitirhan, sa aming bahay. Inaresto sila dahil sapilitan daw nilang pinasok at inukupa ang isang private compound. May mga streamer ng kadamay na nakita sa lugar kaya inaalam ng QCPD kung inudyokan ng grupo ang pag-okupa sa compound. Dinala sa Camp Karingal ang mga naaresto. Sumugod naman kagabi ang mga miyembro umano ng kadamay sa Camp Karingal. Git nila illegal daw ang ginawang pag-aresto sa kanilang mga kasamahan. 3 dekada na raw silang residente sa compound at bumalik lang daw sila matapos ma-evict noong 2016. Bahagya pang nagkatensyon matapos magkasagutan ng ilang pulis at mga nagpoprotesta. Isang police convoy kasi ang papasok ng kampo pero ayaw umalis sa pwesto ng militanteng grupo. Humupa rin ang tensyon nang tuluyan ng makapasok ang convoy. Dumating din kagabi sa Camp Karingal ang mga taga-DSWD. Pinakain nila ang mga batang sumama sa kanilang mga magulang nang arestuhin ng mga pulis. Sa kabuuan, nasa 41 matatanda at 17 menor de edad ang nakadetene pa rin ngayon sa kampo. Kabilang narito ang 6 na taong gulang na anak ni Jackie Lou Bermejo na honor student sa grade 1 at sasabitan dapat ng medalya ngayong araw. Hindi na rin nakapasok sa eskwelahan ng ilan pang estudyante na hanggang Biyernes pa ang pasok bago ang bakasyon. Walang kamali-mali yung bata na nakasama dyan sa kulungan. Ngayon po may award po siya sa sabitan. Nandito po siya. Ang isa sa pinakamatanda na 84 na taong gulang, hirap na hirap daw sa kanilang sitwasyon. Pero sabi ng pulisya, maayos naman ang kalagayan ng mga nakadetene at may DSWD social workers na nag-aasikaso sa kanila. Hindi rin daw sila ikinulong sa selda kundi nanatili sa District Public Safety Battalion. Ayon naman kay bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes Jr., hindi tama ang ginawang mass arrest. Traumatic daw ang nangyari para sa mga bata. Walang matibay na batayan. Yung sinasabi nilang trespassing, coercion, malicious mischief ay hindi uubra para arestuhin mo lahat ng mga tao. Maaari namang makipag-usap at may mga ahensya naman ng gobyerno, mga civilian agencies na maaring mamagitan at kausapin at resolvehin yung issue. Ayon naman kay anak House Representative Ariel Casilaw, may ibibigay na abogado ang National Union of People's Lawyers para sa mga naaresto. Sa kanilang pananaw, illegal daw ang pagkakaaresto sa mga miyembro ng kadamay. Wala raw kasing court order para sa eviction. City Hall order daw ang kanilang basihan. Walang court order. Ang ginawang pangatwiran yung Task Force Copris, fire hazard, walang building permit. Ngayon, tumakbo yung kaso, inattempt na ng mga residente na kunin balik yung lote, yung inukupahan nila for 30 years. Hinuli na naman sila ngayon ng kapulisan. Gate naman ng pulisya ay pinatutupad lang nila ang utos ng korte. Noong 2016 pa raw may demolition order. Nagpatupad na raw ng demolition kaya't sa gilid ng kalsada na tumira ang mga illegal settler. Nung naglabas ng court order for the writ of demolition, nag-apply sila ng temporary restraining order pero hindi na-grant ng korte kasi nga ang pinaburan nila yung may-ari ng lupa because of the influence of kadamay nangyari sa all throughout the Philippines. So, pinasok nila yon. So, nagpunta sa atin yung may-ari ng lupa, nag-complain sila. So, pinuntahan natin for clearing operation. Ipapasa raw ng PNP sa city prosecutor ang kaso at sila na ang magdedesisyon kung sino-sino ang mga kakasuhan ng trespassing, coercion at malicious mischief. Lala Roque, GMA News.